Factoring General Trinomials Part 2. So, ang ifa-factor naman natin ngayon ay ang trinomial na ang first term, hindi 1 yung numerical coefficient niya. So, ang example, 2x squared plus x minus 6. So, ang first term niya ay 2x squared. So, hindi 1 yung numerical coefficient niya, di ba? 2 yung numerical coefficient niya. Ito. So, paano siya ifa-factor? Ang first step ay i-multiply natin yung coefficient ng first term tsaka yung last term. So, 2 tsaka 6. So, 2, ay, sama mo pala yung sign, negative 6. 2 times negative 6 is equal to negative 12. So, ngayon naman, ang second step ay hahanapin mo yung factor ng negative 12. So, negative 1 tsaka 12, negative 2 tsaka 6 tsaka negative 3 tsaka 4. Tapos 1 times negative 12, 2 times negative 6, 3 times negative 4. Yan yung mga factor na negative 12, di ba? So ang next naman ay hahanapin mo naman yung sum nung pair nung factors. So negative 1 plus 12 ay 11. Negative 2 plus 6 ay 4. Negative 3 plus 4 ay 1. 1 plus negative 12 ay negative 11. 2 plus negative 6 ay negative 4. At 3 plus negative 4 ay negative 1. So, ang sunod naman, hahanapin mo dito kung ano yung kapareho nung coefficient ng middle term, which is ito, plus x. Di ba ang coefficient niya ay 1 kasi parang plus 1x lang yan. So, alin siya dito? Ito siya, di ba? 1. So, ngayon, ito ngayon ang kukuhanin mo, negative 3 at 4. Ipapalit mo siya, yung negative 3 at 4 sa middle term. So, magiging ganito siya. Kopyahin mo yung first term, 2x squared. Ngayon, yung middle term, gagawin mong negative 3 plus 4x. Negative 3x. Ito yun, di ba? Negative 3 plus 4x. Ito yun, positive 4. Tapos, kokopyahin mo yung last term, minus 6. Yan. Kapag ganyan na, i-group mo naman siya sa dalawa. So, yung unang dalawang term, lalagyan mo ng parenthesis. Tapos, yung last two terms, lalagyan mo rin ng parenthesis. Next naman ay i-factor mo naman yung nakagroup. So, ito, 2x squared minus 3x. I-factor mo siya, kukuhanin mo yung greatest common factor. Ay, hindi. Ano ba yan? Ano ba tawag dun? Common monomial factor. So, pareho silang may x, di ba? X squared, tsaka x. So, ang common factor nila ay x. So, lalabas mo yung x. Ngayon, yung 2x squared, di-divide mo sa x. Ang sagot ay 2x. Yung negative 3x, di-divide mo sa x. Ang sagot ay negative 3. So, ayan. Tapos, plus mo lang kasi plus to. Kopyahin mo lang. Ito naman ngayon, ifa-factor mo. So, ang greatest common factor nitong dalawang term ay 2, di ba? Kasi 4 ay divisible by 2, 6 ay divisible by 2. So, ilalagay mo siya dito, yung 2. Tapos, parenthesis ulit. Di-divide mo ulit. 4x divided by 2 ay 2x. Tapos, yung negative 6 divided by 2 ay negative 3. So, kung mapapansin mo, pareha sila, di ba? 2x minus 3, 2x minus 3. So, magiging factor niya, ang unang factor, itong pareho, itong 2x minus 3, lalagay mo siya dyan. 2x minus 3. Then, yung next na factor niya, yung natira. X, lalagay mo dito, x, kopyahin mo lang. Tsaka plus 2. Plus 2. So, ayan ang factor ng 2x squared plus x minus 6. So, check nga natin kung tama siya.
gamitin natin ang FOIL method. So, times natin yung first, 2x times x equals 2x squared. Outer, 2x times 2 is equal to 4x. Inner, negative 3 times x, negative 3x. Last, negative 3 times 2, negative 6. So, simplify mo lang, 2x squared. 4x minus 3x is equal to x minus 6. So, kapareho ba ng given natin? Pareho. So, tama ang ating factor. So, ito naman ang second example natin. 5x squared plus 16x plus 3. So, tingnan natin uli yung first term. Ang first term ay 5x squared. So, hindi 1 yung numerical coefficient niya, di ba? 5. So, gagamitin natin uli yung method na ginawa natin kanina. So, first step ay multiply mo yung coefficient ng first term at yung last term. So, 5 times 3 equals 15. Second step, kukuhanin mo lahat ng factor nito. So, ito yung unang factor, di ba? Ano pa ang factor niya? 1 times 15. Yan lang, di ba? Yan lang ang factor nila. Kasunod na step ay ipagpaplasin mo yung pair of factors. So, 5 plus 3. 5 plus 3 equals 8. 1 plus 15 equals 16. Yan. Tapos, titingnan mo kung ano yung kapareho nitong middle term plus 16x. Ito yung kapareho niya, di ba? So, ito ang gagamitin mo. 1 tsaka 15. Ipapalit mo yung 1 tsaka 15 sa middle term. So, sulat natin ito ulit. 5x squared. Imbis na plus 16x, ito na yung gagamitin mo. Plus 1. 1 yun, di ba? X or x plus x plus 15x. Yan. Kasi 1 plus 15, 16x. Parehas lang yan. Kopyahin mo yung 3 plus 3. Yan. Tapos, i-group mo yung unang dalawang term tsaka yung huling dalawang term. Yan. Factor mo sila. Ito muna ang unahin mo yung factor. Ano common factor nila? 5x squared plus x. X, di ba? So, lagay mo x. Tapos, kuhanin mo yung factor. 5x squared divided by x equals 5x. Tapos, 1x or x divided by x equals 1. No? Tapos, plus, ito naman yung factor mo, itong pangalawa. So, anong common factor nila? 3, di ba? Kasi divisible yung 15 sa 3, tsaka yung 3 sa 3. So, lagay natin 3. Divide natin ulit. 15x divided by 3 is equal to 5x. Plus 3 divided by 3 equals 1. So, ayan, meron ulit tayong dalawang magkaparehong binomial. So, yan yung una mong ilalagay sa factor mo. Kopyahin mo itong magkapareho. 5x plus 1. Yung kasunod na binomial na factor mo, yung finactor out mo. Itong una, x. Kopyahin mo yung x. Tapos, itong 3, plus 3. Kopyahin mo. Plus 3x plus 3. Yan ang factor ng 5x squared plus 16x plus 3. So, check nga natin kung tama siya. FOIL method. First term, pag multiply natin, 5x plus x times x. 5x squared. Outer term, 5x times 3 equals plus 15x. Inner term, 1 times x equals x. Last term, 1 times 3 equals 3. Simplify natin, 5x squared 15x plus x equals 16x plus 3. So, kapareho ba ng given? Kapareho, di ba? So, tama yung ating sagot, yung ating factor. Sulat ko ulit para malinaw. 5x plus 1 x plus 3. Check!